Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Kuya, uminom ka muna. Palamig ka muna, Itay. Sagring! Bakit ho, Inay? Anak, kunin mo nga ito. Gasan mo na, Akin na ho. makapagsahin ka na tuloy, ha? Inay, ilan ho ang isasaing ko dito? Magandang umaga ho, Mayor. Hepe, sumunod ka. Anong balita, Hepe? May problema ho, Mayor. Ako, sabi ni Hepe, ayusin yung report. Walang naman kayo babalita sa akin kung hindi problema. Rubo! Mayor. Yung pinagagawa ko sa'yo, ayos na. Tapos na ho, Mayor. Hepe, anong sinasabi mong problema? Mayor, merong isang nagmamatigas eh. Sa bahay na natin pag-usapan yan. Hepe, sinabi mo ba sa matanda, nababayaran kong malaking halaga ang kanyang lupa? Talagang ayaw pagbili, Mayor. Yun na lamang daw ang tanging kayamanang may pamamana niya sa mga anak nila. Mayor, baka naman pinagmamalaki ni Tandang Simo ang kanyang anak galing sa Vietnam. Wala akong pakialam kung matikas ang ulo ng matanda o meron siyang pinagmamalaking anak na galing ng Vietnam. Ang kailangan ko lamang ay ang kanilang lupa. Halikan niyo ang matanda. Ultimatum na ito. Kapag hindi siya pumayag, ay alam niyo na ang inyong gagawin. Uy, si Kuya, nagpapapogi. Akit ka na naman ng ligaw, no? Doon ba sa anak ni Indong Lasengo? Saan pa ho? Eh, di dun sa nililigawan niya. Di doon sa kumpare kong sa bungero. Ay, nako. Manungan tigilan mo yung katutukso sa kuya mo. Uy. Nainggit ka lang dahil walang nanliligaw sa'yo. Naku, inggit ka lang. Yun ang akala mo.
Commander Doron, ano man bang iniisip mo? Si Caberong. Iniisip ko kung kailan niya bibigay sa akin ng pamumuno. Sa palagay ko'y dapat na siyang palitan. Humihina ng kanyang pamamalakad. Lumalambot na siya. Huwag mo nang isipin yun. Pag namenga siya, siguradong ikaw naman mamumuno sa pangkat eh. Kailan pa? Huwag ka nang mainip. Malapit na. Pag namumuno ka na, ako ang kanang kamay ha. Teka, paano ako? Di ikaw ang kaliwa. Hindi pa sinadya yun. Oo, kanina pa nga sa ilog yan eh. Di ba pinuntahan? Naluloko na ba kayo? Eh kung paglabayin ako nun, alam niyo naman allergic ako sa tubig. Ladya ako na magdadala niyan. Salamat. Pag maglalaba ka, tatawagin mo ako para meron kang katulong. Kita mo, bigat-bigat pala nito. Kaya sa susunod, pag pupunta ka sa ilog, sasabihin mo sa akin para masamahan kita. Alam mo, Commander Biron, dapat ka talaga pumunta sa ilog. Dahil mula na makilala kita, hindi ka pa naligo. Ba na amoy mo? Akin na nga yan? Anong amoy? Kambing! Kambing. Hmm? Ano na ba amoy ko? Ano bang sabi sa'yo? Kambing. Sige, pag-init niyo ako ng tubig. Magpupunas ako. Siya nga pala, Nana Maring. Mukha ho yatang wala rito si Tata Indo. Ah, alam mo namang mahilig ang tatay dungo sa inuman. Andun pa yon. Siya nga pala, Renato. Hindi na ba kayo nakikita ng kaibigan mong si Jess? Bihira na ho. Buhat ng madistino siya sa Cotabato. Wala ka na bang balak na magbalik sa serbisyo, Renato? Wala na ho siguro. Kasi matatanda na ho mga magulang ko. Gusto ko naman sila mapaglingkuran. Kung sa bagay, mainam na rin yung nandyan ka, hindi nag-aalala yung mga magulang. Si inay naman, kung ano-ano pang tinatanong kay Renato. O paano, magluluto muna ako para makakain kayo. Wag na ho. Magkape ka muna. Ang sarap po pala magtimpla ng kape. Lasang tsa. Kape pala. Tama ka na nga dyan. Puro ka biro. Ilang araw mo na akong hindi dinadalaw sa eskwela. Kasi tinutulungan ko si Itay sa pag-aararo sa bukid. Galit ka ba? Hindi. Naiintindihan naman kita eh. Siya nga pala, yung mga kaibigan mong bata sa eskwela, namimiss yung mga kwento mo. Ganun ba? Hayaan mo. Bukas dadalawin ko sila.
Shanghai! Shanghai! Hame? You American soldier, the only thing I want to know, where are your comrades? Where are they? Speak! Speak! So you want to die? Nanay! Mao! Suldo! Suldo! Mom! Mom! Kayo, magpapakabait kayo ha, para pakinabangan kayo ng mga magulang nyo. Kayo, mag-aaral kayo mabuti. Anong malay nyo, paglaki nyo, maging sundalo kayong katulad ko. Tapos po, Mang Renato, paano po kayo nakawala? Ano pong nangyari? Alam nyo ba, kundi dahil sa kaibigan ko si Jess, marahil patay na ako. Wala na magkukwento sa inyo. Mang Renato! Mang Renato! May nangyari sa bahay niyo. Ay, si Ma'am. Morning, Ma'am. O bakit umalis na si Renato? Ewan po, Ma'am. Hindi namin alam. Tay! Tay!
Inay! Elijah, Commander. Nasa loob. Itay? Kabirong, may nangyari sa Baryo Balubad. Bakit? Siyas lang si Mang Simo, pati ng kanyang asawa at anak na babae. Sino pumatlang? Walang nakakaalam eh. Ano ngayon ang iniisip mo, Renato? Naguguluhan nga ako eh. Wala akong alam na kaaway si Itay. Bakit hindi ka magpunta kay Epe at humingi ka ng tulong? Hepe, bakit nagtira pa kayo? Hindi nyo pa inubos lahat. Yung utos ko sa kanila, Mayor. Ang akala nila nandun si Renato nung maganap ang pangyayari. Akala! Puro akala! Akala! Kinakailangan. Umisip kayo ng paraan bago sumingaw ang baho. Yung magandang paraan at malinis. Alam mo na? Anong pakay mo kay Hepe? May sasabihin lang ako sa kanya. Importante lang. Wala siya rito. Pero mo eh. Sir. Anong kaguluhan to? Ayo! Mamugos pag-istorya ni mo, Hepe. Nung tanungin namin kung ano pakay, ayaw kong sabihin. Matapang pa. Gusto pa magwala. Hindi ho totoo yun. Anong hindi? Sige! Sige, kulungan tao yan. Bakit ka ba nila kinulong, Renato? Ano ba talaga nangyari? Naguguluhan ako, Teresa. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nangyari. Teresa, kung ano man ang nangyari sa akin, gumawa ka ng paraan para malaman ni Jess. Diyos ko naman, mamayang hapon ang libing ng mga magulang mo at kapatid. Ang mabuti pa kaya, kakausapin ko muna si Mayor at baka matulungan niya tayo. Huwag na, Teresa. May kutob ako may kinalaman si Mayor sa mga pangyayari. Kung sakaling hindi ako makarating sa liping ng aking pamilya, ikaw na sana ang bahala. Huwag ka magsalita ng ganyan, Renato. May awa ang Diyos. Hindi kanya pababayaan.
Hindi ba ngayong hapon ang libing ng mga magulang mo? Alam kong masakit sa iyong kalooban ang nangyari sa iyong mga magulang at kapatid. At ako'y nakikiramay. Pagbibigyan kitang silipin ang libing ng iyong pamilya. Sasamahan ka ni Cabo Guido. Baka bukas lang, makalaya ka na. Cabo! Sir! Samahan si Renato sa sementeryo. Opo, sir. Ano sa palagay mo, anak? Hihintayin pa ba natin si Renato? Baka hindi na ho siya makarating, inay. Palagay ko hindi ho siya pinayagan ni Hepe. Sige, tabunan na. Baka abutan pa tayo ng dilim. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ko sa grasya ang Ginoong Diyos. Anaa ka nimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man mo sa pambunga sa tiyan mo nga si Jesus. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ko sa grasya ang Commander! Humihinga pa itong isa! Ay, ikaw pala, Teresa. Ang itay at inay mo, nandiyan ba? Hindi pa ho dumarating nasa bayan. May sadya ho ba kayo, Hepe? Tuloy ho kayo. Huwag na. Lumala kami rito para ibalita sa inyo na si Renato yung nakatakas. Ho? Paano ho nangyari yun? Nakiusap siya sa akin para makipaglibing. Pinayagan ko naman. Nakasama 5 kong pulis. Kaninang bago dumilim ay may nagbalita sa akin na ang 5 kong pulis ay nakabulagta sa ilang na lugar. Ang jeep na sinasakyan nila ay nandun. Pero si Renato wala. Tutuloy na kami, Teresa. Anong pakay niyo? Bakit niyo ako dinala rito? Kilala ko si Casimo. Yung mama mo. Tulad ko. Tulad mo. Tulad namin. Kami rin ay biktima ng mapagkunwaring lipunan. Kaberong. Alam ko may kinalaman si Mayor sa mga pangyayari. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit nila pinaslang.
ang aking mga magulang at kapatid. Kaberong, pwede ko bang dalawin ang punto nila? Hindi sa pinipigilan ko ang kagustuhan mo. Pero again, delikado. Tiyak na hindi ka lang titigilan hanggang di ka napapatay. Tama ang sinabi ng Itay Renato. Dumito ka muna. Magpalipas ka ng ilang araw. Anong balita sasabihin mo sa akin, Grupo? Nandun yung jeep, Mayor. Pati yung mga polis na sakay, patay. Tinanong namin ng taong bayan, ayaw magsalita. Pati si Renato, wala. Sa palagay ko, buhay. Kuha mo akong kape. Sa maikling salita, hindi nyo natakbuhan si Renato. Ganun na nga ho, Mayor. Pakalati mo ating mga tauhan. At huwag kayong titigil. Hanggang hindi natatakbuhan. Patay man o buhay. Magandang gabi ho, Mayor. Mayor, bumaba na naman ang mga lintamong tauhan. Pepe, malas ang salita yata lumalabas sa bunganga mo. Tama na yan! Tuloy. Paupo kayo. Ano kailangan ninyo? Kagagaling nyo lang dito. Si Mayor naman, naglalambing lamang kami sa'yo. Tuwing katapusan lang ang usapan natin. Mayor, kung tutusin, ang proteksyon na binibigay namin sa inyo ay hindi sapat sa pabuhay ang binibigay nyo. Kung nagsasama na kayo, kapwa-tao tayo. Aldo, Alamid, tayo na. Sandali lang, Basday. Kayo bang tatlo ay maaasahan ko ng tulong kung kakailanganin ko? Mayor, hindi pa ba sapat na proteksyon namin? Basday, ibang klaseng tulong ang ibig kong sabihin. Kahit anong klaseng tulong, Mayor, nasa likod mo kami. Magkano kailangan nyo? Tulad ng dati. Pepe, may tape. Si Renato sa simenteryo. Tayo na. Nakikiramay ako, Renato.
Masama ang tama ni Caberong! Atras tayo! Atras! Mando, dali! Tayo na! Pepe, sigurado kami tamang isa. Dumarating sila, Commander! Tulungan niyo ako. Bilisan niyo. Ano nangyari? Palabang kami. May tama si Caberong. Pinig kayo ng tubig, bilisan nyo. Itay. 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 Sige. Pahinga na kayo. Ikaw. Nandiya. Itay. Nandiya. Tawagin mo si Commander. Peron. Nandito ako, Commander. Peron. Nasa araw na ito. Si Renato na ang umumuno. Ang ay niyo. Itay. Tawagin mo si Renato. Renato. Lumapit ka. Renato. Kilala kita. Tulad ka rin ang nasirang kasi mo. May sarili na nilindigan. Toong may kinalaman si Mayor sa pagkapaso lang ng magulang mo at tumatid. Isinagam kami ng lupa sa nayon ninyo. Alam kong na sa'yo ang puot at pag-igante. Alam kong ikaw ay mahinaw, maunawain
matapang, matatag. At iyan ang kailangan sa namumuno. Renato. Renato. Ikaw ang magpapatuloy sa pagkikipaglaban. Sundin mo ang kailangan ko sa iyo. Iminulat ko ang mga kasamahan ng mapayapang himagsikan at di matugong kikibaka. Kailangan natin pagbabago. Alisin sa pwesto ang mapagsamantalang namumuno sa ating pamalaan. Mga buwitring negosyante, mga kalakal na sip-sip sa dugo ng maliit na mamayan. Kailangan nating katarong pantay at ilang lakas na sigaw ng lakas ng masa. Nato, huwag mo babayaran si Nadja. Mula ngayon ikaw ay tawagin Commander Lawin. Din mo ang mga tago-meling ko sa Tay. gumaling ko. Tay. Apoy, tay. 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 Paraanin mo ko. Kakaraan ka lang. Isasabihin mo. Kung sino sa amin ni Renato ang dapat mamuno. Narinig mo ang sinabi ni Itay. Wala akong narinig. Ang nalalaman ko lang, kung sino susunod sa rangko ni Commander Meron, ay siyang may karapatang mamuno. At siya ay walang iba kundi ako. Tama si Commander Duron. Parang si Renato ang pinakamagaling na lalaki sa'yo, ha? Siya ba ang pinagmamalaki mo? Wala akong pinagmamalaki kundi ang sarili ko. Bigbiwan mo ako! Hayop ka! Saan ka pupunta? Bigbiwan mo ako! Hayop! Walang yan! Maawa ka sa akin!
Ang ikalawang puto kaysa noon yung tatanong. Hindi ko akalain na may ahas pala sa lugar niyo. Ibaba niyo ang mga baril. Pagmula nang dumating ka, ikaw ang sumira sa mga pangarap ko. Patunayan mong lalaki ka. Magkikita pa rin tayo balang araw. Tandaan mo! Sinasabi ko na nga ba ikaw ang karapat dapat na mamuno Totoo yan, Commander. Akong kanang kamay, ha? Paano tayo ngayon? Ay! Balimbing! Commander, may naghahanap sa inyo. Di ba ikaw ang kanang kamay ni Kabirong? Oo. Anong masamang hangin ang nagpadpad sa inyo dito sa lungga ko? Patay na si Caberong. At iba na namumuno. Kaya kami tumiwalag sa kanilang pangkat. Patay na pala si Kaberong. Sino ngayon ang namumuno sa kanila? Isang ambisyosong tao na binansagang Commander Lawin. Lawin? Magandang pangalan. Tama ang desisyon mo, Commander Beron. Doon, puro prinsipyo. Dito, maraming benepisyo. Oo nga, Commander. Commander. Haji! Commander Biro, biro lang eh.
Mag-ingat kayo. Matinik ang anak noon. Opo. Okay na yung natin na Hippie. Pare, at ang tagal ng dalawa. Siguro, nakakita naman ng babae. Demonyo talaga rin natong yon. Hindi tayo titigilan hanggat di tayo napapatay. Hindi ba't nasa club kayo kagabi? Hindi namin alam na nandun si Renato. Kung alam ko lang na nandun ang lawin na yon, hindi na makakalipad sa akin yon. Kailangang malaman to ni Mayor bago mahuli ang lahat. Marahil, alam na ng Renatong yon kung sino ang utak ng mga pangyayari. Colonel, marami nang napapatay itong si Commander Lavin. Ang sisilbing multo sa aking nasasakupan. Hindi tumitigil ang aking mga tauhan sa pag-imbestiga tungkol sa bagay na yan, kaya't huwag kayo mag-alala ngayon. Salamat ho, Colonel. Magpapalam na ho kami. Tayo na. Tuno, Okay, men. In position. Move. Move. Follow me. Sarge, search the house. Nakita nyo? Wala, sir.
Teresa? Psst. Teresa? Renato? Totoo palang balita. May isa ka ng taong labas na nagtatago sa bundok. Hindi ko gusto ang magtago. Alam mo yan, Teresa. Pero hinihingi ng pagkakataon. Ang kailangan ko'y katarungan. Renato, kung katarungan ang hinihingi mo, bakit hindi ka magpunta kay Jeff para humingi ng tulong sa kanya? Para ano pa? Para ikulong? Hindi mo ba alam na ako isang rebelde na? Pero may batas na dapat umusig sa mga nagkakasala, Renato. Wala kang pagkakasala, hindi ka dapat matakot sa batas. Batas? Ang batas nito ay puro marurumi ang puti, mapagsamantala, at mapagnapi. Sa mga maliliit na naapi, na katulad ko. Sana maunawaan mo ako, Teresa. May dumarating. Alis na ako. Kailan ka babalik? Bahala na. Renato, mag-iingat ka. Teresa, pasok na. Andiyan na ho. Andiyan na ho, inay. Bakit hindi ka makigrupo sa kanila? Sige lang. Ikaw lang naman ang hinihintay ko eh. Galing ka ba sa kanya? May asawa ka na ba? Wala pa. Bakit mo na itanong? Sino pinuntahan mo sa bayan kanina? Isang kaibigan. Babae ba? Anong pangalan niya? Teresa. Mahal mo ba siya? Sir. Welcome, Lieutenant Cordadas. Have a seat. Thank you, sir. Lieutenant, pinatawag kita dahil sa marami na ako natatanggap na sumbong tungkol sa pagpatay at pagnanakaw ni Commander Lawi.
At isa na rito ay si Mayor Antigua. At ayon sa kanya, si Commander Lawin ay nagkasip ng lagim sa kanyang bayan. Anong gusto niyong gawin ko, sir? Lieutenant, I want you to organize a special team to go after Commander Lawin. The unit will support you in everything you need to accomplish the mission. Sir, pwede bang kausapin ko na muna siya? Nasumuko ng mahinahon. It's your prerogative. I'm giving you all the options. However, should your talk with him fail, I want you to conduct a military operations against him. Good luck, Lieutenant. Yes, sir. Naniniwala ako na may kinalaman si Mayor sa mga pangyayari. Bakit? May nalalaman ko bang galit si Mayor kay Renato o kay Mang Simo? Alam mo, Jess, ayon sa bulong-bulungan, si Mayor ang utak ng mga karahasan sa lugar na ito. Bukas na umaga ang lakad ko. Hahanapin ko ang kutang pinagtataguan niya. Kailangan magkausap kami sa lalong madaling panahon. Sasama ako sa iyo, Jess. Alam kong lugar. Dahil nagkausap kami noong isang gabi. Mapanganib doon, Teresa. Baka mapahama ka. Unawain mo sana ako, Jess. Kapag lumala mga binibintang nila kay Renato, natitiyak ko, baka tuluyan na siyang magpakasama. Hindi niyo ba alam, sa ginawa niyo yan, maaari kayong mapahamak. Bakit kayo nagpunta rito? Anong kailangan niyo sa akin? Bilang isang kaibigan, nagsadya kami rito para himukin ka sumuko ng mahinahon. Nagbibiro ka ba, Jess? Hindi ako nagbibiro, Renato. Renato, totoo bang pumapatay kayo at nagnanakaw? Kung kami may mga rebelde sa paningin nyo, hindi namin layunin ang pumatay at magnakaw. Kung wala kayong kinalaman sa mga sumbong laban sa inyo, bakit hindi kayo sumuko ng mapayapa? Sumuko? Ganun lang ba kadali ang sumuko? Bakit? Matayog na ba ang lipad ng Lawin at hindi na kayang pigilin sa pagkampay? Ang Lawin. Nagpapakatawag ng kanyang paglipad upang hindi masila ng mapangaping lipunan. At kailanman, ang Lawin ay hindi magtitiklop ng kanyang bagwis habang may inakay na naapi. Bakit hindi mo pagmasdan mga tauhan mo? Kung mamamatay silang lahat, paano ka nilang mga mahal sa buhay? Mamatay na kung mamamatay. May paglaban lang namin ang aming simulain. Ang tapang mo magsalita, Renato. Ibang-iba ka na ngayon. Hindi mo na nauunawaan kung ano ang buhay. Kung ganyan lang ang buhay, bakit hindi pa tayo maging hayop? Tulad ng isang kalabaw na kapag tinalayan sa ilong, ay sunod-sunuran lang sa mga taong gahaman. Kung ganon, kung kinakailangan balihan ko ng pakpakan Lawin para matigil sa kanyang paglipad, gagawin ko. Sige, putok mo! Para malibing ka na rin dito. Huwag! Renato, sumuko ka na. Teniente, bibigyan kita ng patas na laban. Ipakikita ko sa'yo na hindi mo kaya maliin ang pakpak ng Lawin.
Commander! Sige! Magpatayan kayo! Pakita yung tapang nyo! Renato, sumuko ka na. Nagsusumamo ako sa'yo. Sa susunod natin pagkikita, titiyakin ko sa'yo. Wala nang lawing lilipad sa lugar na ito. Minsan sinagip mo na ang buhay ko. Amanos na tayo, Tanyente. Sir. What happened, Lieutenant? Sir. Can you give me another chance? I have given you all the chances. I want you to get him, dead or alive. Yes, sir. Magandang gabi sa'yo, Commander. Galing ako kay Mayor. May pinagagawa. Payag ba kayo? Aba, kung pagkakakitaan, payag kami. Kwarta ata yan. Commander, magandang balita yan Sasalakayin natin yung kuta ni Commander Love. Ha? Nung ko pa sinasabi sa'yo, sakupin na natin ang kuta nila eh. Ayaw mo lang eh. Alam mo, Commander Veron, hindi ako basta-basta sumasalaki na walang pakinabang. Tama si Commander Basnig eh. Kapag nayari natin to, malaking kwarto ang gantimpala. Bukas, bago sumikat ang araw, sasalakay tayo. Anong iniisip mo? Iniisip mo ba siya? Hindi. Ang iniisip ko, panahon na para maningil ng pautang. Nakalimutan mo na ba ang bilin na itay na kailangan? Magkipaglaban tayo sa mapayapang paghihimagsik at hindi sa madugong pamamaraan. Hindi ko nakakalimutan. At lalong hindi ko makakalimutan ang sakim na mayor niya. At ang mga demonyo niya mga tauhan.
Nanalig ako sa Diyos na balang araw, magbabago ang takbo ng ating buhay. Magkakaroon ng kaganapan ang ating paghihirap, ang ating pagsisikap. Tulad ng sinabi ng Itay, darating ang araw na ang lakas ng masa ang siyang mangingibabaw. Ayun sila! Anong binabalak mo ngayon, Commander Basney? Mukhang hindi natin makakamit ang gantimpala. Naguguluhan nga ako. Kailangan mapatay natin. Sa anumang paraan. Ron! Wala ka ba naisip na paraan? Paraan? Basta't kami sunod-sunuran lang sa inyo. Ang iniisip ko lang, yung papartihin namin. Kapag nabitag na natin ang lawin. Tsaka magaling sa partihan. O dalawang pangkat tayo. Alimid, Commander. sabatin nyo sa gawing kanluran. Bago sumikat ang araw. Oo, Commander.
Wala ang bangkay ni Commander namin.
Senator. Nang mangingibabaw. Ang lakas ng mata. Nadja. Mayor. Napatay si Commander Basnig Nilawin. Punyeta! Punyeta! May kutubang kung hindi titigil ang paglipad ng lawin. Hanggang hindi ako napapatay. Sige! Ihanda lahat ang matawan. Tinitiyak kung dito siya pupunta. Sige na! O, mga bata, magsitay tayong lahat at aawit tayo ng 10 mga daliri, ha? O, sige, tayo. Tayo. 10 mga daliri, kamay at paa, 2 tenga, 2 mata, ilong na maganda, malilinis na ngipin, masarap kumain, silang maliit na nagsasabi, huwag magsinungaling. Okay, standby. This is Alamid, over. Location, over. Roger, out. Sergeant. Prepare the unit. Yes, sir.
Men, our objective is to get Commander Lawin. Dead or alive. Move! Let's go.
Salubong niyo! Sulitong! Binibigyan kita ng 5 minuto! Pasok mo ko! Jess! Huwag mo akong pakialaman!
Sismar! Teresa! Bumalik ka! Renato! Ampo na! Sumuko ka na. Madadama yung mga bata. Maawa ka sa kanila. Renato, hindi ka ba naaawa sa mga bata? Renato, salamat sa Diyos.